Palakpak nga kusog para kang Jesus. Hallelujah. Palakpak na may kasamang sigaw. Wow. Hallelujah. This is my first time, yet second time. First time here on Happy Church preaching. Second time around, kaninang second service and this third service. And I'm so blessed seeing wonderful people din sa Pagadian City. Ang taga Pagadian day kuyaw kay magpahiyom kay puro happy. Amen ba? Ingna tapad taga Happy Church ba ka? Ingna rin siya, bakit? Happy magugay ka? So we are here tonight because we want to hear God's word. Palakpakan sa po nato balik ang mga first timer. Come on, kuska po bakbak sa mga first timer. Palakpaki po napil ang mga two timer. Mga second timer. Kadua na kanibalik ko ni. Padayon na ang imong pagpangalagad sa Ginoo because you are doing good thing. You are doing the right thing. Kaya nga kayong karon kagabi una, I'd like to share to you something special nga gitanom ni Lord sa akong heart na gusto na ko i-share sa inyo align with your vision. Actually, wala ko kabalo, Pastora, and that nga nag-start na mo sa inyong campaign. And yet, si Lord nag-impress yun sa ako sa duhag yung message na naka-align yun sa campaign nga gihatag ni Lord sa atong tag sa ginabayan. I felt my spirit nga himuon kang excited ni Lord karon. Murag dili man kay ka-excited. Himuon kang excited ni Lord karon gabi. Sa mga first timer karon mahimo kang excited apil. Kay kasagara gapamuhat ang Dios sa mga tao nga first time. Kanang wala pa yun ka kasinati bisan gamay ba? Walay kasinatian kasagara mga walay kasinatian mo'y gagamiton sa Ginoo. Sa Bible in the book of Matthew, he uses a parable of the 10 virgins. He uses 10 virgins to show us nga ang gagamiton kasagara gyud og perminti sa Ginoo mga walay kasinatian. Ingna imong tapad murag lain-lain nga pagingon. Ingna tapad virgin pa ba ka? Bigig. Virgin meaning walay experience. Don't know any experiences. I'm not saying an ugly thing, but I'm saying a sense that si Lord yun gagamit sa mga first ganahan sa gamit o ka na mga bag-o pa kay labas pa kay stanan ba. Wala yun kabalo, wala yun kasinatian, pero gusto ni Lord ipadayag niya yung kaugalingon sa ato karong kagabi una. I would like to share to you this verse in the Bible. Palihog ko sa itong PowerPoint. Ayun. We will talk about the book of Exodus, and this chapter was so familiar. Kanina pa nga, ang chapter nga itong gigamit yapon sa Jonah was so familiar. Karon yapon, familiar kayo. 10 years, I was sharing this past 10 years ago. And medyo bata-bata pa ko sa pag-serve ni Lord. I'm a pastor for 15 years. 16 ako nga year karon. And nakadumdum ko last 10 years, I was preaching this message. Na-revive, pagbalik ang akong kasing-kasing pag-share na ako aning message because Bishop Hurley Montes also shared this message. Message also, ngayon ko pumunang message na ko so nagi-pa-remind ko balik ni Lord. Kaya nga karon I would like to share to you this verse in the book of Exodus, chapter number 3, verse 1 to 7. But before we start, let us pray. Father, we thank you for your presence. Salamat Lord nga ang panagtigom namo dili ordinaryo pag naa ka. Dunay milagro, dunay katingalahang buhat, dunay mga sakit nga mga maayo, dunay mga dalunggan nga makadungog sa tawag gikan sa langit. Salamat karong kagabi una Ginoo nga mamuhat ka dili susama sa among kasinatian kaniadto maghimo kag bag-ong mga butang sa among kinabuhi. Ginoo salamat nga dunay mudagayday sa among matagtag sa kasing-kasing nga mga bag-ong pagbati nga gikan sa gingharian. And we honor you and we bless you in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Exodus chapter, saan to? Exodus chapter number 3. Bisayaon na to.
Ganina English karon Bisaya. Okay? 1, 2, 3, go. Si Moises mao'y nag-atiman. Ngadto sa ang pari sa Midian. Usan niya na kaadlaw. Gidala niya ang iyang mga hayop. Latas sa dapit nga wow. Verse 2. Apan wala kini masunog. Next. Next please. Tama na? Sige. Akong duulon ug sisihon kining katingalahang butang. Sa pagkakita sa Ginoo nga miduol siya. Miingon ang Ginoo gikan sa taliwala sa kasampinitan. Moises, Moises. Mitubag siya, unsaan? Ang Dios miingon, diha ka lang kutob, ayaw pagduol, hubua ang imong sandalyas, kay palaan ang dapit nga imong gitunuban. Next. Ako ang Dios sa imong amahan. Ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Busa. Nahadlok man siya. In verse 7, unya mingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos. Kinsay mo tuo nga nasayod ang Dios tanan. Kabalo siya sugod sa imong kasinatian hantod sa katapusan sa imong kasinatian. Nasayod ako. Munang karong orasa, I'd like to share to you this very topic. This is my topic kanina. Karon lahi ni. Bisaya ka po na akong topic. Ang topic na to karon kagabi una is abig dili apil. Okay? Naanad tag English nga topic pero karon Bisaya na to. Ganina murag walay gamit. Karon, abig, dili, apil. Kabantay ka nang giimbitar ka, imbitar bitaw ka sa birthday o giimbitar ka sa celebration. Unya sa makaliting nun, ay kalagabit nga, pwede ba nato siya pa istoryahon karon kay dul kay ni nako kay gala unya gusto nako siya mag-sermon ngani ka nga. Aw, abi nako dili ko apil. Kana bitaw ngay mga butang wa nimo expectar nga apil di ay ka. Party day ka sa plano, pero sa imong huna-huna, abi nakugwa ko'y apil. Ha? Kay dagan sa ato nga mga magtutuo, abi nimo wala kay labot sa dako kay nga plano sa Dios sa pagluwas sa tibuok niyang katawhan. Giuna-una na to nga ang pwedeng gamiton sa Dios, mga tao ra nga naa dinis pulpito. Mga tao nga maayo manulti, makaingon din ka sa panahon nga naimudalit sa imo nga moingon sila, kanang pwede ba ka na mo i-train kay gusto ka na mo apilon sa buluhaton. Makaingon ka, abi na ko wala ko'y apil. Kay kasagara mga taong abi nimong walay apil, imong gabuhaton diya gapa-apil-apil lang ka. Gasunod-sunod lang ka, pero nakita sa Ginoo sa imong kinabuhi o sa imong kasing-kasing kung unsa gay katuyuan niya para kanimo. Galing, before I proceed, in the book of Matthew and in the book of Acts, will tell us nga si Lord namili gyud siya mga disciple. Kabantay ka ng tanan nga kandidato nga mga disciple naglinya na. Okay, si Lord ni sakas ibabaw, nagampo gyud sa unya. Pag naog niya, mamili na sa disipulo. Ang tanan nga mga disciple ito kay dili raman 12 ka tawo ang piliun, daghan man. Daghan qualify para mahimong disciple. Pag umanad to, nagtindog na ito, sige mamili na. Okay, ako piliun si Pedro, yes, ako na. Si Felipe, ako na. Lipay na tanan. Unya ang at datos ikanapulo, kabantay ka nang sa 11 na, kanang ika-12, daghan pa kay mo, isa na lang piliun, mura kag kulbaan ba? Maginunitay na mo kamot, kinsa kay mo daog karon. Kinsa kay tawgon,
Di ba? Pagtawgon din ka, ang katapusan pag tingaling gitawag kay si Judas Iscariote. Makaingon sila, grabe, gipili yung kawatan man na. Dapat dili na apil. Di ba? Nganong mamili manggid ang Dios ug mga nga klas na daghang tingali na diskurahi adtong panahon na. Pero I know that along the way, along the discipleship matter, naguban ang mga 12 ka tinuod na perminti kung asa si Jesus dadto sakay sa kwan. Sakayan 12 dani sa sakyanan ang uban mangita lang mulayan mga sakyan nga barko. Kana bitang apil kas disciple pero 12 dide pwede maguban-uban pero pwede tingali mo sakay dadto gyapon no. Kay na pa may mga 70 plus. Disciple Jesus uban-uban pero lahi gitong naa si Jesus dito kana bitang mura pag istorya bang duol kay ka sa bangag. Duol kay ka sa kasing-kasing. Unya pag mustorya si Jesus og parable sa 12 niya perminti isulti. Mga uban niya disciple, gaulat-ulat lang si Nias. Pero one day, panahon nga si Judas, wala na imong steward sa maong buluhaton. Ang Book of Acts ingon, mangita tag ipuli niya. Katong tao nga nakiguban sa ato, sugod sa permiro nga buluhaton ni Jesus, hantod na tapos. Namilig duha ka tao, si Matias. Diba? Namili duha ka tao. Pagpili dito, nagripa. Pagripa dito, naigo ang pangalan ni Matias. Pum! Sa Matias, ikaw na ipuli ni Judas. Kaingon siya nga, apin ako, wala nagikoy apil. Apin ako, danhira yung kutaman, di ko mapili. Pero si Matthias was there since the beginning till the end of the ministry. Kanang bitang pamati nimo wala kay apil, pero nagplano na day ang Ginoo sa imo pinakamaayo nga adlaw para gyud sa imong kinabuhi. Expect nimo nga danira tengay ko taman tanaw-tanaw ra tengay ko kabalo ka akong pagsabot. Si Matthias tingali adto ang iyang trabaho tingali adto nga nay magchismis-pismis. Murag diwa tingali na banhaw tingali Jesus. Ay nabanhaw kita ko na ako didto. Murag iya tay maritis ratay sa atong nga panahon. Maritis pero gipili siya. Wala nagpasabot bisan kinsa pa ka o asa pa kang kadapit o kinsa ka man sa imong kaugalingon nga giuna-una ka abi nimo diapil. Pero pakit-on ta kag mensahe karon nga makaingon ka apil di ko. Inago na tupad apil gyud ka karon. Abig dili apil. Next. Let's go to the message. Ang Bible lang yun siya, dadto na ipakita, sa verse 2 kumambak, dadto na ipakita kaniya ang anghel sa Ginoo. Ingon nga, usa ka nagdilaab nga kalayo taliwala sa sampinit. Burning bush, sampinit sa Bisaya. Nakita ni Moses nga, nagdilaab ang maong sampinit, apan wala kini masunog. Mingon siya, nga hanong wala man nasunog ang sampinit. Ako kining duulon ug sisihon kining katingalahang butang. I thought that aning istorya ang focus gyud pag-ayo perminti ani si Moises. And I will not just talk to Moses, but I will talk to a significant thing nga dili pwede nimo una-unaan nga pwedeng gamiton. Ang sampinit. Ito, mura magwa na yung makakuha to. Ang sampinit. Kaning butang nga sampinit, pwede tanaw na to next. Let me look at this. Ang sampinit, nakuha niya sa Mount Sinai. And according sa gibasa nako, kasagara gyud makita nimo nga sampinit inganaw, kanang ipanglinginan nako. Bus, sa ang sampinit, pamati ang sampinit, sagbot ra na siya. Ang sampinit dili kay na angay atimanon. Kay mutubo ra na siya bisan asa. Dili na pareha sa uban mga klase nga mga kahoy nga atimanon nimo para kanang bitong mutsada ang iyang bunga. Ang sampinit wala gidisenyo para mamunga. Ang sampinit wala gidisenyo nga mamunga ug makaon nga bunga. Gidisenyo lang siya para muralag sagbot diya nga naras kilid.
Galing pag ang sampinit mamatay, kabantay mo ng mga lingin nga magtuyok-tuyok. Ingana rin ang sampinit. Effortless. O wala kay dili kay nimo mapansin dana las kilid-kilid di mong makita. Kuan ka nang dili ka tingalahan ang usa ka sampinit. Sama nimo dili ka kayo katingalahan. Ang imong dagway tanawong dagway sa imong tapad. Di na kay ka matingala ang dagway. Di ba? Di kay ka makurat mga artista tingali murag kag makurat kay nganuman murag bag-o sa imong panagway. Pero kining mga dagwaya, kumun kay ni. Kumun kay ni nga naong. Di ka ma-attract ani nga naong. Ang sampinit, fruitless. Dili fruitful. Ang sampinit, dry, mala. Ang sampinit, unproductive. Say it. Everything na makita niyo sa sampinit. Worthless, useless, nothing. Wala kayo makita nga maayo sa sampinit. Pero akong nakita sa Bible, pwede na ito malikon? Yun ang Bible, oh. Dito mipakita ang Ginoo. Ingon nga usaka nagdilaab nga kalayo taliwala sa sampinit. Sa kadaghan pinit nga naa datong dapita, dunay isa ka sampinit. Ingnem tapad dunay usa. Klaruha gyud ingna dunay usa. Sa kadagan sampinit nga naa dadto, naay usa ka sampinit nga pinasahi kaayo. Mura magway mga pinasahi nga tao dani oy. Naabay mga pinasahi nga tao nga akong gastoryahan karon. Naay usa ka sampinit dadtong bukira nga hasta ka pinasahi. Kay ang kalainan ni adtong sampinit sa ubang mga kasampinitan nga naa dadto. Magsuka-suka ka karon sa akong pulo nga sampinit. Ang kalainan adtong sampinit sa tanan mga sampinit, kadtura nga sampinit ang naay kalayo. Mura maghinay kay nga amin ni mo to. Kadturang sampinita nga nakita niya sa palibot nga naay kalayo. Kabalo ka unsay kalainan nimo suban, ang uban way kalayo, pero ikaw ga kalayo. Naay kalainan perminti ang kinabuhi nga gakalayo. Kay pag ang tao diay gakalayo, attractive. Kabantay kapag di ka gakalayo, dili ka attractive, distractive kay ka. Di ka mapansin ditso kay nganuman, parihara kay kagnaong sa uban kasagaran. Pero sulod sa imong eskwelahan, kung ikaw susama sa usa ka sampinit, nga bisan pariha mo tanan, pero gakalayo ka. Ibang usapan na yan. Amen ba? Mura tong sampinit nga akong nakita nga gakalayo. Munang si Moses yun sa katingalahan kini. Munang muduol ko ug susihon ko ning katingalahang butang. Munang matingala ka pag ang usari ka tao gakalayo, daghan gaduol nimo. Dili gapalayo ang tao, kung dili gaduol sa imo ang tao, kay naay naan nimo nga wala niya nakita sa uban. Katingalahang buhat. Amen ba? Murag salamat sa napulo ka, amen. Yun sa and not just that. Pagduol niya, iba yun. Wala lang nagkalayo, pero nisulti. Nistorya. Pirmiro sa kakita, first time. Inem tapad, first time. First time nga nakita ang sampinit nga gakalayo. Nga wala nasunog. Unya gasturya. Unya ang gasturya sa sampinit, tingog sa Ginoo. Pagtao ka nga gakalayo, gapanulti ang Dios sa imuhang kinabuhi. Dili ikaw ang gakadunggan ang Dios. Munang pagkakita, ginadto nga wa kuya wag gakalayo, gasulti pagyud. Andam ba ka? Nga sa tanan mga tao nga pariharan nimo, susama ka sa sampinit nga pwedeng gamiton sa Dios.
isda akong gihisgutan karon. Kaya ganina, karon sampinit na pod. Andam baka sa usa ka challenge nga ang sampinit kung naay contest ato napita. Kinsay magpagamit niingon na pod ang sampinit. Ako! Unya, andam ka sunugon ang uban. Brad, atras ta na. Kabalo na ta. Malakay ta. Pag sunugon ta, mahurot yun ta, maugdaw ta. Pero ang sampinit ingon, nga naman din maugdaw. Nga naman din maugdaw. Ang akong naibawan, nga pag ang Diyos mo pili, walay imposible sa iya. Amen ba? Munang niduol siya, yun sa pagkakuyawan ng sampinit. Grabe commitment actually ang sampinit. I want to relate to you the commitment of the sampinit. Ang commitment sa sampinit kay nahitabo ni pastora hapon. Dili ka ma-attract sa kalayo sa sampinit kung adlaw init kay dito nga dapit. Nahitabo ni mga hapon-hapon na. Unya dapat mo commit ang sampinit nga dapat dili siya mapalong sa tibuok gabi kay manulti siya sa kinabuhi ni Moses. Kanus aga panulti ang Dios? Kanus aga kanya gagamiton? Kanus aga kanya gapasigahon? Pag-akso nagkangit-ngit. Munang ang Bible nagingon sa ikaw ang kahayag sa kalibutan. Nganong ingon sa ikaw ang kahayag kaya ang pananaw na sa Ginoo sa kalibutan kangit-ngit. Munang dapat ka musiga. Kay kung dili ka musiga walay ma-attract sa imuha. Panahon sa kangit-ngit katurang sampinit ang nagkalayo. Ni kumit ko nga tibuok gabi ko magpasiga. Nga manulti ko sa kinabuhi ni Moises. Grabe nga commitment. Nga nung gikinanglan magkalayo siya, tibuok gabi, kay kung mapalong siya, pwedeng mamatay si Moses sa kabugnaw. Baba ang lahi sa desert kasi. Kasi pagkagabi, grabe katugnaw. Nanginahanglan ang tao og kainit. Kana bitaw mga tao nga bugnaw-bugnaw ang gikinahanglan na kainit sa presensya sa Dios. Nanginahanglan na sila kainit nimo ang mga taong maluya. Pag ikaw gakalayo gakaligon sila. Munang mukumit ba ka nga andam ka magkalayo para sa mga tao nga naluya. Kay kung ang sampinit mapalong anang gabi una, pwedeng mamatay si Moses, paakon siya sa mga bitin. Ang kalayo ra mo'y gakahadlukan sa bitin. According to the book of Acts, panahon nga nalunod si Pablo, ug niadto siya sa dapit sa mga barbaro. Panahon nga nagbutang siya og kalayo. Nagdaob sa kalayo, ang bitin minggawas ug gipaak ang iyang mga kamot. Kay dili mo lahutay ang bitin pag ikaw nagkalayo. Amen ba? Kung bisan pag kinsay magkamangkamang sa imuha nga mga pagsulay ug mga tentasyon pag ikaw nagkalayo, magkaratil og dagan ang bitin sa imong kinabuhi. Wala ka kabalo that God wants you to be on fire because He wants you to commit something nga pwedeng manulti sa usa ka kinabuhi sa usa ka tao. Because ang Bible in the book of verse 7 sa Exodus yun siya, nakita nako ang kahimtang sa akong katawhan. Munang mingnaog ko. Pag naog sa Dios, nigamit siya og ordinaryo kay nga butang. Wala siya ni gamit og talentado kayo nga klase. Wa siya gigamit og mangga. Wanday mana? Wa ni gamit og mangga nga ma-attract si Moses sa mga bunga. Gigamit niya ang walay bili. Dili mapansin. Dili kay maklaro nga gamit. Murag walay apil. Pero ing naimtapad pero apil di ay. Murag walay apil sa istorya. Pero apil di ay. Abig walay apil, pero apil di ay. Gigamit sa Dios. Munang si Moses, panahon nga nakigsulti ang sampinit. Panahon nga nakigsulti ang sampinit, Moses gamiton ta ka. Aduon mo ang katawhan na sa Israel. Grabe nga pagigsulti, tibok gabi. Si Moses nireklamo gin sa kay tattered man siya. Di magkupupupupuy, ang ana magagamit. Lord, di ko kapababalo mo turya.
Ana, kung ako'y Ginoo adto, kung ako lang Ginoo sa ako nga version, ingnon ako sa Moses. Moses, maulaw ka. So nga naman, Lord, ang sampinit walay baba ni sulti, ikaw na baba, di ka musulti. Maulaw ka! Kung gamiton sa Dios ang mga butang nga walay baba pero nanulti, pero ikaw nga gibuhat sa Dios nga ay baba, nga ay abilidad mo sulti, dili ka magpagamit sa Dios. Munang ikaw nga nay baba, ingay mong tupad, pagamit sa Ginoo. Na kay baba, no excuse nga magpagamit ka. Wala ni excuse ang sampinit nga, Lord, wabay ako'y baba. Bisa, wala nang inahanglan kong baba para malulti ko. Kaya pwede kong manulti bisan dili ni mo kaya. Because I am God. Kinsay gusto gamiton sa Ginoo? Kinsay gusto maka-inkwentro ka sa Ginoo? Kinsay gusto kalayo karong gabi eh? Kaya nga ning gabi una nang inahanglan tag kusog-kusog nga kalayo. Amen ba? We need the fire of God. Because the fire of God will give us the right passion for the lost. Dili basta-basta ito nga pagigsulti. Kaya nga naman nanulti ang Ginoo kang Moses. It is an opportunity because overnight ras ang gamiton sa Ginoo. Ang isda tulo ka adlaw, pero ang sampinit overnight rang gamiton sa Ginoo. Pero katong overnight nga paggamit sa Ginoo, wala niya sayanga kay si Moses iyang ipadala para muluwas sa tibok katawhan. Kung hatagan kas Ginoo overnight nga chance para muluwas lang sa usa ka kalag nga pwede ugma mo adto nag-impierno, take that opportunity. Ayaw sayanga ang oras o panahon. Kung nay opportunity, buhata kini kay gamiton sila sa Dios. Amen ba? Oh, hallelujah. And I would like you to see this. Tama? Pwede ba natin ibalik ang PowerPoint? Kanisa, sa New Testament, na ay sumbingay. Ang sumbingay sa mga binhi. Kadumduman ang story. Book of Matthew, chapter number 13. Dunay upat ka klase nga nahulugan sa binhi. Una nga nahulugan sa binhi, dadto sa daplin sa dalan. Panahon nga nahulog ang binhi, ang pulong sa Dios, sa daplin sa dalan, niabot ang mga langgam o gituka kini gipangkaon. Ang usapod kabahin sa binhi nga nahulog dito sa batuhan, nitubo o galing siya, pero panahon nga grabe na ang kainit, namatay ra dayon siya. Ang ikatulo, binhi nga nahulog sa sampinitan. Nga sa panahon nga aksyon nagtubo unta ang bunga nga nakadungog sa pulong sa Dios, gibalikusan siya sa sampinit, munang wala sa nitubo. Sa ikapat nga bahin, ang bunga nahulog sa maayong yuta. O ang binhi namungag katluan, kaunuman, o gatusan. What is the sense? Or why I'm saying this? Na ay sense sa ikatulo. Ang binhi nga nahulog sa sampinit. Sa Old Testament, mina mo, pangor ka na eh. Mura mo di mo gunahan. Sa Old Testament, ang sampinit gakalayo og naka-attract og tao. Pero sa New Testament, ang sampinit nga wala nagkalayo, gapanuok og bunga. Pag ang sampinit di gakalayo, gapanuok kag mga tao nga pwedeng mamunga. Pero kung sampinit ka nga gakalayo, gapang attract kag tao nga pwedeng mamunga. He revealed to us nga necessary ang sampinit magkalayo. No wonder ang mga tao nga dili magkalayo. Sigig gapalayo. Tudluan nila ang uban. Nga di na mga lagad sa Ginoo. Gapanuok silang mga bunga. Pero pag gakalayo ka, gaproduce kag maayo nga bunga. Kinsay gusto mag-produce og maayo nga bunga? Mura magnaapay pito, wala pa. Mag-produce og grabe nga bunga. Next line. Muna siya. Moses was attracted on the sampinit, the burning bush. Okay? And no wonder nga ni naitabo. Next. Dali ra ko ani.
Kung ikaw ka ang sampinit, kung ikaw ka ang sampinit, nga ni ministeryo ka sa kinabuhi ni Moises, nga siya nag-inusara. Unya, pagbalik niya, kay nibalik man siya sa Mount Sinai, nakita din niya si Moses, nga wala nag-inusara. Nagdalagdaghan mga tao. Unsa kay iingon sa sampinit? Tama yun nagpagamit ko. Kay permiro usara. Pagbalik nila, nasod na sila. Kaya bitaw ni ministeryo kag usa lang katao, ni sakripisyo kag usa katao, nagpakalayo ka sa imong kaugalingon, nagpagamit ka sa Ginoo, imong giministeryuhan ang usa katao. Pagbalik niya, gadala na siya daghan kay nga mga kalag. Kalayo. Si Moses, grabe nga kalayo ni Moses. Kabalo ka unsay nga ang sampinit, wala na nagkalayo. Sad to say and sad to know that the sampinit has no more fire. Why? Ipasa niya ka Moses ang kalayo. Moses, temporary rin akong kalayo. Pero kaning overnight na ako nga kalayo, ipasa ko nis imuha. Kay ikaw ang naitinuod nga dakong tawag, dili ako. Kana bitawng pag ikaw na ay tinuod nga dakong tawag, ikaw mo'y pasination pag-ayo sa Ginoo sa mga katingalahang milagro nga wala pa nimo nakita sukat. I believe in my spirit right now nga gusto ang Dios di man kasampinit. Kung naghulagway ni ang sampinit sa usa ka tao, ako kang i-challenge karon nga mo commit ka sa imong kaugalingon nga moyong ka Lord, gikinahanglan kong magkalayo. Kung kining usa ka tao nga dili kabalo og istorya, kining tao nga murag pamati, nga murag walay apil, unya gi-apil lang gyud ko nimog tuyo bisan wala ko'y apil para manulti lang kasi ang kinabuhi, di ni nako sayangan nga panahon. Tingnan to pad ayaw sayanga ang panahon. Munang sultihan ta ka, proud kay kus mga tao nga nagdalag mga VIPs. Mga tao na nga timailhan ga kalayo sa Ginoo. Un kabalo ko, dili ray isa ka ba tao ga kalayo sa Happy Church. Ang tanan Happy Church ga kalayo sa Ginoo. And I believe next Sunday, gabit-bit na kagdaghan mga kalag. Pastora, musimba ko sa second service, sa first service. Kay sa second service, pang daduna ko ako mga invite. Unya nga ako mga invite ni commit nga sa second service, manimba sila kay dadon po nila ilang invite. Sa third service, grabe na nga invite ay. Because that's fire. Tigala pamati, basig nawala na imong kalayo. Kay pwedeng naanad na ka. Sa pagbati nga gitawag ka, nga naanad ako sa presensya ni Lord. Ang presensya ni Lord, dili anad-anad. Ang presensya ni Lord, bago adlaw-adlaw. Gusto niyang makabaton kag bagong kasinatian. Pagbati nga kalayo nga makain ko, Lord, bago gini adlaw-adlaw lahi ni. Gakiligon ko adlaw-adlaw. Kana bitaw gabasa ko when I read the Bible, my God, di ka kasabot sa ako pag ako mubasa ang Bible. Mura kong tao nga paraning nga basa ang Bible. Wow! Kanindot! Anak ko, saba kay ko pag ako mubasa ang Bible. Kasi I'm receiving something from God. Kalayo nga di basta-basta nga paghatag na ko suban, makaingon sila, muni tinuod nga pulong. Malik ta ini. Kaya nga naman naay na sa iya, nga kakatra ko. A 3 months old believer, this is my testimony. 3 months old believer. Nakapil og encounter, nakapil og process, 3 months old. Human nga nasabtan niyang purpose. Human nga nasabtan kung kinsa sa ingon nga leader. Human nga nagkalayo di as Ginoo. I tell you, karon gadalag mga tao 3 months old. Mangutana ko pila ka na katuig nang alagad sa Ginoo. Pila ka na katuig nang alagad sa Ginoo. It must show kung unsa nga kalayo meron ka sa mga kalag nga imong gadadon. Ayaw pa alkansi, kay dapat magkalayo gyud ka sa pagpangalagad nimo sa Ginoo. You must be on fire sa pagpangalagad sa Ginoo. Ay natong feeling nga, nanadamag ko na kanta, memorize ko naman na.
Anak raman na, musaka-saka kamot, ilak-ilak. Anad na kay ka, no. When you are in God's presence, ana, ihulog na natanan. Nga naman, ayaw anara imong kaugalingon, sa kasagaran ra nimong gabation. Anara perminti imong kaugalingon, nga bag-o imong pagbati sa Dios. Adlaw-adlaw. Kay kung bag-o imong pagbati adlaw-adlaw, makita nimo ang nakita ni Jesus. Madungog nimo ang nadungog ni Jesus. Bation nimo ang bation ni Jesus. Ug buhaton nimo ang gibuhat ni Jesus. Tungod kay duna kay bag-ong pagbati. Abi lang nimo og di ka apil. Pero apil ka sa dako kaayo nga plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kinsay gustong apil ka? Mura may way gusto mo apil, kinsay gustong mo apil ka? Kinsay gusto nga mahimo kang susama sa usa ka sampinit nga hatagan kag usa ka Moses nga dapat gyud sang ma-attract sa imong kalayo para mukabig sa daghan mga kalag. Andam ba ang Happy Church nga magkalayo karong gabiuna para daghan tao nga moduol sa Dios? I want you to be on fire right now. Nga mga tao nga nasa imong trabuhoan, silang tanan maharbis gyud silang tanan. Mga tao nga nas kilid-kilid madala gyud sila tanan. Because you start to become on fire for God. Can we stand on our feet? Man, I want to be on fire. But when Moses encountered the Lord, una gyud nga gibuhat sa Ginoo. Panahon nga si Moises ni duol. Gingon yun ang Ginoo, Moises, ayaw og duol. Hubua ang imong sandalyas kay balaan kining dapita. Nay mga butang sa imong kinabuhi nga necessary kayo nimong hubuon para masinati nimo ang pagkabalaan sa Ginoo. Kay dili pwede nga maglakaw ka nga gamiton sa Dios nga dili ka maglakaw sa iyang pagkabalaan. Ang pagkabalaan mooyabi sa kalayo nga dili mapalong. Because you start to separate yourself. Holiness means separating yourself from the things that separates you from God. Munang galakaw ka, Lord, di na ko na, Lord. Kasi kakalayo ko, Lord, I will separate myself from that thing, Lord, because gusto ko magkalayo diya sa imuha. Gahubuon ako ang tanan, Lord, para magpabilin ang akong kalayo. Then when Moses start to throw down his shoes or his sandals, the Lord speaks to him powerfully. Nga bisan pag ang imposible kayong butang na itabo sa iyang kinabuhi. Muto ba ka? Ang karong gabi una, gamiton ka ni Lord. Can I call the music team? Because I want you to be in the presence of God this evening. And when the presence of God comes, because I know ang presensya ni Lord na din eh. Pero gusto kong ang presensya ni Lord karong kagabi una. Kung ikaw bago pa karon, makikingkwentro ang Ginoo sa imuha. Kay sultihan ta ka, naghulat ang pamilya nimo sa imong kinabuhi. Usbon ka niya para madala niya ang mga tao nga importante sa imong kinabuhi. Not unless you will not decide now to encounter the Lord on a new level, on a new thing. Sumo na tong daan nga butang. Pagbati, gusto si Lord nga bagong pagbati imong madawat gikan sa Dios. Nga kini nga pagbati mo ni mag-usab sa dapit kung asa kanya gipahimutang. Andam ba ka nga pakalayuhan ka sa Dios? Andam ba ka nga pwedeng manulti ang Dios ginamit ang imong kinabuhi? Will you commit to remain on God's fire? Just to keep Moses protected on darkness, on the evening time. Nga tungod sa imbuhaton si Moses nga nag-inusara mo balik nga daghana. And that's my cry. Because through revival,
does not come on crying. True revival come on when you have the right understanding. Nga gamiton ko ni mo, Lord. Kabalo ko nakadawat kong message sa imuha. Convicted kay ko. Nga galakaw ko sa imuhang presensya. And kung gusto ka karon kung patay-patay na ang kalayo nga nasa imuha. Kung gusto ka makabaton og bag-ong kalayo. Bag-ong pagbati nga makaministeryo kag hilabihan ka kuyaw nga tao. I want you to come in front. Kung ikaw karon akong gingnan, nadunggan ka niyong kasay mong kasing-kasing nga Lord, kaning message sa ako yun eh. Lord, nanginanglan ko kalayo. Na yung mga tao nga gusto na ako iwin, Lord, nga grabe akong ampo. Paghapon nandun karon, Lord, but I keep on praying. I need your fire, Lord. Gusto ko, Lord, punon ko nimo sa imong presensya. I want you to come in front. There is fire. You are in the altar. You are in the place of God. Inaginahanglan nga mugunit pa ko sa imo because ka ministeryo ang Ginoo sa imo kinabuhi karon. Kinsaraman ko, Lord. Kinsaraman ko. Susama lang ko sa usa ka sampinit. Lord, kasagaran na kayo ko, pero Lord, andam ko magpagamit nimo. Andam ko magkalayo para sa imo ha. Kay kabalo ko doon na kayo ipadala na ako nga tao. Nga matabo na ako. O dili na ako sayangon ang oras. Nagihatag nimo sa kuha. I want you to just raise your hands and talk to God. Hingnan Ginoo, Lord. Pakalayuhan ko karon, Lord. Dili enough sa ako. Ang akong nabati kaniadto. Lord, gusto ko pag-uhon mo akong gibati. I want to be on fire. I want to minister somehow like Moses. Lord, inusara pero nibalik nga daghan. If you want to just bow down your feet, you want to cry out to God, do it today. Nga sa Ginoo, ihala di mong kaugalingon sa Dios karon. We worship you, Lord. The presence of God is so strong in this place. Kinsa pa ba'y gusto makalayuhon sa Dios? Let's come. Pagkuha ka na mo. Labing gamhanan. Labing gamhanan. Balaan. Labing balaan. Labing alang doon. Labing alang doon. Simbahon ka. Labing gamhanan. Labing gamhanan. Simbahon ka. Labing balaan. Gusto maging sulti ang labing balaang Diyos sa imong kinabuhi. Ordinaryo ka, pero imuon ka ng lahing sa uban. Because He wants to minister. Simbahon ka. Labing gamhanan. Gamahanan ng Diyos. Kaya ka niyang gamiton. Ordinaryo lang ka, pero kaya ka gamiton sa Diyos. Oh. Labing alang doon. I want you to hold. Gusto ko maginunitay ta tanan og kamot. Tanan maginunitay og kamot. Pwede ba ta tanan maginunitay og kamot tanan? Sa mga gunit sa iyong kamot, I will count 1, 2, 3.
shout fire. Ug ang kalayo sa Dios nga imong gitinguha, ipaymutang niya sa imong kinabuhi karon. Are you ready? I will count 1, 2, 3, shout fire. Happy church, andam na ba ka sa kalayo sa Dios? Andam na ba ka sa kalayo sa Dios? I will count 1, 2, 3 and shout fire. Are you ready? 1, 2, 1, 2, 3, fire! 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 Sakapapahagabos! Lipapapapapaya na naman! Fire! Fire! Sabahan naman eh! Receive the fire! Receive the fire! Receive the fire! Receive the fire! Ikaw na yan! Maglakaw ka magkakalayo! Maglakaw ka mabiling ang palong! Sabahan naman mo! Sunugot sa Diyos! Sunugot sa Diyos ang mamatod ang kaliliyahan! Oh! Fire! Receive it! Receive it! Receive it! Receive it! Labing gamhana. Pwede ba tamang luhod tanan sa Dios? Ilon na ito nga sa balaan. Wala pa itao nga nakatindog sa presensya sa Dios. Tungkol kay sa balaan. Gusto ka niya hugasan karong orasan. Gusto ka niya putlion karong orasa. Gusto ka niya ilain karong orasa. Tungod kay gamiton ka niya. Kay nakita niya ang pag-antos sa iyang katawan. Munang ninaog siya. Kalaang kalayo. Oh. Labing gamhana, labing bala, labing halangdo, simbahon ka. Labing gamhana, labing bala, labing halangdo, simbahon ka. Come on, just worship Him. Labing gamhana, labing balaan, labing balaan, labing halang doon, simbahon. Lord, sa makausa, nagpaubos minimo. Kinasayod kami ng inahanglan ng kalibutan sa buha. Nang inahanglan ng kalibutan ng kalayo. Nang inahanglan ng kalibutan ng tingog ni mo nga madunggan nila. Nang inahanglan ng kalibutan ng paglaw. Nang inahanglan ng kalibutan ng kaluwasan. Nang inahanglan ng mong pamilya. Nang inahanglan ng mong pamilya. Sa imuha. Unang Ginoo, pakalayuha kami. Makita kami, Ginoo, na sila mo dool tungod kay nagkalayo kami. Set us on fire, Father. Holy Spirit. Want to receive everything that is unhealthy in your life. God is cleaning it today because He wants to use you to minister
in a different anointing. And Father, right now, I prophesy that people in Happy Church will experience the anointing of attraction. The anointing of attraction, that people will be attracted on their lives because we are on fire for the Lord. We bless you. We bless you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Spirit of God. Ikaw ang kalayo karon nga naglihok sa matag usa. Salamat, Lord. Apil di ay ko, Lord. Apil di ay mi sa plano nimo, Ginoo. Sa kaluwasan, sa makatawan, sa pagadian. Sa among pamilya, sa dapit nga nami, sa mga eskwelahan, sa mga Lord opisina, Ginoo. Pwede di ka makikistorya na mo, Lord. Aron ang uban madani, diha kanimo, Lord. Salamat, O God. Salamat, Lord. Gisilihan kining orasa, Ginoo. Sa imong gibuhat sa matag usa, Lord. Dili mo labay kawang among kinabuhi samtang nagpaabot mi sa imong pagbalik. Kung magbit-bit mig mga tao, Ginoo, nga madala o maluwas, pinaagi sa imong grasya, Lord. We give you praise, we give you praise. Pwede nakakatindog ikson sa imong gilodhan. Hallelujah. Just bless the Lord samtang nagbayad ka sa imong kamot. Hallelujah. Dili ini usa lang ka panahon sa imong kinabuhi nga ma-experience nimo. Kundi himo ang lifestyle nimo. Himo ang kinabuhi nimo nga makakalayo ka everyday. Sama sa usa ka burning bush. Taliwala sa kangit-ngit. Naka-attract og mga tao para sa Ginoo. Father, in the name of Jesus, salamat, Lord. Sadang mo gawas man yung building, sugaton mi sa kabugnaw sa kalibutan. Pasalamat nga nakakalayo ka karong gabiyon na sa matagusan namo. Ug dili ni mo undang taman lang karong gabiyon na, Lord, kundili everyday among desisyonan nga mo duol sa tinubdan sa kalayo nga mo ikaw. Dili mi katrak og tao kung wala mi magkalayo. Salamat, Lord. We honor you. Thank you, Spirit of God, for the fire tonight. We honor you, Lord. Thank you, God. In Jesus' name. Hallelujah. Katong nakadawat ko soga. Woo! Yes, 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 yes. More fire. More, 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 more. Shaka baba 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 shanda. Hallelujah. Samtang nagsimba ka ganina, doon ay word may abot na ako. I see in the cloud the King of Glory. Ning abot yun sa kuwaison, I see in the cloud the King of Glory. How much? Pila lang kaadlaw ta diri sa kalibutan. The King of Glory is coming in the cloud. Ayaw pasagdi. Kahit mong kinabuhi, masayang lang. Basin gusto lang kang mabisi lang ka sa imong kaugalingon. Kinahanglan, anhata, muapil ta sa mission sa Ginoo diri sa kalibutan. I see in the cloud the King of Glory. Who is the King of Glory?
is the King of Glory. Mo na itong gisima karong gabi una, hatagan natin sa kusog ka pala. Kapalingkod mo, Mike Son.